sabi rin kasi dito, pinapag-uusapan na rin naman kasi nila. May mga guys din kasi na, sorry, bigay ko example, like ikaw, when you were 33, wala pa naman sa idea mo na talagang mag-settle down, di ba? Oo naman. Nung time na yon. Pero naiisip mo na rin that the person you're gonna be with at this age is going to be the person you're gonna be with. Mm-hmm. So, I'm playing it by ear. Of course, yeah, pag may relasyon ka, of course, automatic, hindi ako nakikipagrelasyon. Natawag namin doon, hindi ako na kontratista. Hindi ako nakongontrata na ito. Dahil may mga ganun akong kilala nakakaibigan ko Talaga, may contractual ganun. Yan yung pag girlfriend, contractual, girlfriend ka. Oh. After 6 months, 1 year, okay na. Naka 1 year na, tapos na kontrata. May ganun? May ganun akong kaibigan. Gago. Ako naman kasi, gago nun siyempre, pag na-inlove ako, automatic, inisip ko, entertain ko tong pag-ibig na to. Ganun yung nangyari, di ba? So, hindi ko, saan man papunta ito. Okay naman na napag-uusapan naman daw kasi nila. It's a good thing na pinag-uusapan nyo yan. Oo. At saka open ka din sa kanya na hindi ka pa ready na mag-settle down. Oo. Kasi ang bagets pa niya Bagets dapat maintindihan din ng lalaki. Hindi pa siya ready mag-settle down, hindi pa siya ready. Kumuha ka ng bagets kung ganyan, diba? Kung ganyan naman din kasi yung iniisip mo, alam mo, i-enjoy mo na lang. I mean, in a good way. Like, kung masaya ka pa, wala naman kasi silang problem dito. Yung age gap lang naman yung sinasabi, tas lagi naman daw sila magkasundo. Oh. I-enjoy nyo yung time. And yeah, just go with the flow. Kung ano man, kung kayong dalawa, edi kayong dalawa. Just be very careful. Just Yun be lang. present. Yeah. Parang kailangan ito yung sitwasyon ngayon, ito. Don't give so much to that person because baby girl, you're 21. So, ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Yeah. Ikaw yun Actually, ikaw, hindi yung guy. Yeah. Hindi yung guy. Kasi, ako na mismo, coming from an ate na 32 years old. 32 na ako, guys. Hindi lang halata. Wala akong 16. Pero 32 na ako. Wow. Yeah. 1663. 1663. Yeah. Pero, alam mo yun, there were things na ngayon na 32 ako, na naisip ko, uy, pwede ko pa itong gawin nung 21 ako, mas may energy pa ako. Mga ganong mga bagay-bagay na pwede ko pa namang gawin ngayong 32 ako, pero parang mas katanggap-tanggap na pag 21. Okay, fine. Mermaiding ako ngayon, di ba? So, nagsusunod ako ng mga mermaid tails. So, okay lang naman na gawin ko yung ngayon. Pero kung 21 ako, mas tanggap ng tao. 21 years old ako na parang ako nagko-cosplay lang. Pero ngayon, wala akong pakialam. Magsisirena talaga ako kahit 40 years old na ako. Yung mga ganon, na parang yung idea kasi dito sa Philippines na, if I were like 21 nung time yun and I discovered this thing, alam mo yun, parang mas madami pa ako magagawa. Like little things. Like, always think of yourself right now because you're just 21. But enjoy also the love that you're receiving right now from that guy because you seem happy. And also, hanggat na, kailangan meron kayong, bigyan nyo pa rin ng chance yung isa't isa na ma-discover kung ano yung nakalaan para sa buhay ng isa't isa. Yes. I mean, help the person discover more things as the person grows. Yeah, I mean like, if I were also to give another example, if I may, yung sabi mo breadwinner ka, you give money to your family, of course. You can save for yourself. You can still travel. Ang sarap mag-travel alone, girl. Ang sarap mag-travel alone. I experienced it. I traveled alone na single ako lang mag-isa. Lagi ko sinasabi kay Jen na sana ang daming naka-experience nun. Kasi bata ka pa. Tapos 21. Alam mo yun, makakamit ka ng iba't ibang tao. Makakita ng iba't ibang kultura. Ang saya nun. Yung kahit mga murang places lang na ikaw lang mag-isa, ma-discover mo yun. Ang sarap. Hindi namin sinasabi na maging single ka ngayon, no? Oo naman. Ang sinasabi lang namin is, yun nga, yung baka pwede mong gawin yan, magpaalam ka dun sa boyfriend mo and then the boyfriend should actually allow you. Hoy! Nabitin ka, no? Nabitin kayo Akala nyo buong episode dito. Hindi, kung gusto nyong mapakinggan ang buong episode ng podcast na ito, I-search nyo lang po ang The Comfort Room sa Spotify. Diyan po mapapakinggan nyo ang mahabang episode ng The Comfort Room. The Comfort Room. Just click the link below.